Wala pang desisyon ang Korte Suprema kung papayagan nila ang hiling ng Ombudsman na gumawa ng special courts para sa mga kaso kaugnay ng pork barrel scam. Pero kung ang Sandigan Bayan daw ang tatanungin, ayaw na sana nilang bumuo ng mga special court. Samantala, naghain ng mosyon sa Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles para suspendihin ang kasong plunder laban sa kanya. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, maski si Janet Lim Napoles nagsasabi na pineke raw ang kanyang pirma. Ito ang sinabi ni Napoles sa kanyang mosyon sa Sandigan Bayan. Samantala, ang Sandigan Bayan ayaw nang bumuo ng special division sa Sandigan Bayan or sa Anti-Graft Court dahil hindi daw ito magiging patas para naman doon sa mga ibang kaso, sa ibang tao na may ibang kaso sa Sandigan Bayan. Ayaw ng Sandigan Bayan na bumuo ng special divisions para eksklusibong litisin ng mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam cases. Matatanda ang hiniling ng Ombudsman sa Korte Suprema na bumuo ng hindi bababa sa 2 special divisions sa Sandigan Bayan para matutukan ang mga kasong isinampan nito laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Janet Lim Napoles at iba pa. Pero sa comment ng Sandigan Bayan na eksklusibong nakuha ng GMA News, sinabi ng Anti-Graft Court na majority ng Sandigan Bayan justices walang nakikitang mabigat na dahilan para bumuo ng special divisions. Dapat daw i-raffle na lamang sa 4 na dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso para maging patas sa mga taong sangkot sa mga PDAF cases at sa ibang mga taong may kinakaharap na ibang kaso sa Sandigan Bayan. Baka raw makagulo pa sa iba pang malalaking kaso sa Sandigan Bayan ang pagkakaroon ng special divisions dahil bibigyang prioridad ng mga hukom ang mga pork barrel case. Samantala, sa isang mosyon sa Sandigan Bayan, hiniling ng kampo ni Janet Lim Napoles na suspindihin ang pagdinig sa Anti-Graft Court at ibasura ang kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay Napoles, ang krimen na plunder ay ang iligal na pagpapayaman ng isang public official at hindi isang pribadong taong tulad niya. Hindi rin daw siya isang public officer at walang ebidensya ng kuntsabahan o conspiracy na elemento ng plunder. Sa mosyon ni Janet Lim Napoles sa Sandigan Bayan, sinabi niya na hindi napatunayan ng Ombudsman na may pumuntang pera sa mga mamabatas galing sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala natin sa tawag na pork barrel. Dagdag pa ni Napoles, mismong Ombudsman na raw nagsasabi na personal na pera ang umano'y ina-advance niya sa mga mambabatas at hindi galing sa kaban ng bayan. Tinawag pa ni Napoles na polluted sources at sabi-sabi ang mga testimonya ng mga whistleblower tulad na Ben Hurluy at hindi daw dapat ito binibigyang importansya. Dagdag pa ni Napoles kahit daw ang pirma niya ay pineke rin sa isang dokumentong nakalakip sa sinumpang salaysay ni Marina Sula kaugnay ng isang umunong purchase request. Pinalabas daw na inaprubahan ito ni Napoles pero wala raw siyang alam dito. Jessica, ayon naman sa Sandigan Bayan ay kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema ay susundin nila ito. Bukas ang bank session ng Korte Suprema ay pwede nating abangan kung ano yung magiging desisyon ng kataas-taasang hukuman tungkol sa pagbubuo ng mga special division sa Anti-Graft Court or sa Sandigan Bayan. Jessica? Joseph, itong motion ngayon ni Janet Lim Napoles is another one of those parang last-minute attempts para pigilan ang nakatakda o inaasahan na paglabas ng arrest warrant laban sa mga akusado. Correct, Tama? Jessica. Final niya yan dun sa 3 separate divisions kasi lahat dun sa divisions, kahit magkakaibang senador yun, ay kasama siya dun sa lahat. So final niya yan dun sa 3, sa 3rd division, sa 5th, and sa 1st division. Doon sa pagpipigil ng warrant of arrest, baka wala nang masyadong benepisyo dyan si Janet Lim Napoles because she's being held under the Makati City Regional Trial Court jurisdiction because of the ito yung kaso ni Ben Hurluy na serious illegal detention, no? But if it might have some implications or effect doon naman sa kabuuang kaso ng i-final ng Ombudsman at it will reflect on the basis, halimbawa kung may basehan ba or wala yung Sandigan Bayan dun sa 3 divisions, kung meron silang basehan to issue warrants of arrest, Jessica. Doon naman sa proposal na magbuo ng courts, no, additional courts ang Sandigan Bayan just to handle specifically itong pork barrel cases. Ang tama ba, ang basic na gusto ng mga humihiling nito is mapabilis. Yun ang ultimate goal nila, di ba? Bumilis yung trial nitong mga kasong ito.
Correct. Ang kasi ang sabi ng Ombudsman sa Korte Suprema ay considering yung national magnitude at saka yung bigat talaga noong mga kaso ay gusto sana nila na mag-create ng special division katulad ng ginawa dati sa plunder case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada na matutukan ng mga maestrado yung paglilitis dito kasi marami yung accused, marami yung mga documents, it will take time. Gusto nila devoted yung mga justices, but that's not the opinion of the Sandigan Bayan kasi parang unfair naman daw doon sa ibang mga may kaso sa Sandigan Bayan na for several years ay hindi dinidinig yun tapos biglang magkakaroon tayo ng special courts, kukunan mo ng mga justices who should be devoting time dun sa pork barrels cases at the expense of yung mga cases na hinahawakan nila presently, Jessica. May template ba na nababanggit? May kumbaga precedent na binabanggit on this formation of additional courts? Ang naalala ko kasi na parang ganitong magnitude na kaso ay yung Aquino Galman na double murder pa nung araw, but I just cannot remember if the Sandigan Bayan created an additional court specifically for that. Correct, Jessica. Ang pinaka-recent na precedent, ito yung kay plunder charge laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Initially, hindi special court yung humahawak ng kaso na yun. Kaya lang ang nangyayari dahil matagal nga yung kaso, 6.6 years yung itinagal nun. In the course of the trial, may mga justices na either napopromote sa Korte Suprema o nagkakaroon ng sakit at nagre-retire from the Sandigan Bayan na parang, kumbaga, walang isang justice na parang nakafocus at nakatutok dun sa kaso. So sabi, noon ng mga special prosecutors, baka po kailangan na natin ng special divisions para eksklusibo at nakatutok na tingnan yung mga pork barrel scam cases. But ang sinasabi ng mga justices ng Sandigan Bayan natin ngayon ay kaya nilang pagsabayin at hindi sila yung parang they don't run the risk of yung undue preference dito sa mga kaso na ito, which will be unfair, sabi ng Sandigan Bayan, doon sa mga inakusahan ng mga senador at mga mambabatas at doon sa ibang mga tao na may ibang kaso sa Sandigan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.